Dahil hindi sinabing kayong lahat. Ang sinabi po niya, tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus. Hindi sinabing tayong lahat na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Praise God. Ngayon, ang sabi din po niya, si Pablo naman ay nangangaral daw. At ang bautismo din pong tinanggap ni Pablo ay sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Titingnan naman natin ngayon sa Biblia. Acts chapter 19, verse 5. 19:5 si Pablo. Ang verse 1 po mga kapatid ay si Pablo po ang tinutukoy dito. Si Pablo po. Ngayon, isusurkat natin sa verse 5, ang sabi po dito, at nang marinig nila ito, ay nangabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi po ni Brother Eli kanina, si Pablo daw ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Nung hahanapan siya natin ng teksto, puro explanation, walang naipapakita. So sa atin mga kapatid, hindi po tayo nag-i-explain. Kayo na po ang bahalang umuunawa. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Na si Pablo, liliwanagin natin para makikita natin baka sasabihin ninyong hindi po totoo. Dito mga kapatid, at nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo sa mga lupaing matataas na pasay piso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y mga magsisampalataya? At sinabi nila sa kanila, hindi man lamang namin naririnig na may ibibigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo nabautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ganyan mga kapatid, hindi yung puro explanation. Kaya ako mga kapatid, kahit 5 minutes lang, kung yun lang man naman ang nakasulat sa Biblia, yun lang ang sasabihin ko, hindi ko pipilitin yung oras dahil sinasabi ko po kanina sa 2 Corinthians 2:17, magsasabi po kami ng tapat. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun lang po yung sinasabi namin. Hindi po pinipilit namin yung oras na 30 minutes dahil yun ang hinahabol namin. Kaya kahit mali, kahit hindi mapapatunayan sa Biblia, papahayag namin, hindi po pwede yung ganon. Kahit magsasabi ako ng 2 o 3. Kasi pag isa lang, napakahina. Napakahina po mga kapatid. Kaya yung hinahanap natin, yung Matthew 28:19, ang support doon para maging matibay, kahit isang teksto, kung saan siya nagpunta ng mga teksto, walang kasama yung Matthew 28:19. Kaya, napakaliwanag po mga kapatid, ang sinasabi po, ang binabasa po natin sa Biblia, na ang tunay na proseso ng bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Bakit sinasabi ko po mga kapatid? Wala pong isang mga apostol na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Maliban kay Brother Eli? Ang Galatians chapter 1 verse 6, ang sabi po ni Paul, kahimat kami o isang anghel, ang mangangaral ng ibang pangangaral ay matakwil. Si Apostol San Pablo, na nagsasabi nung Galacia, nangangaral po siya at nagbautismo po siya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya pagkabuko doon, ibahin natin yung bautismo. Sa ibinautismo ng mga apostolis, ay matakwil po tayo. Sa Binisaya pa, matinunglo. O sa dita pwede mga igsoon nga, musukwahi ta.
sa gisulti sa mga apostolis. Nganuman kay sila ang gihatagan sa Dios og otoridad sa pagbautismo. Ug sa diyang nagbautismo na sila, ang bautismo nga ilang gigamit, bautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Brother Eli, nakakaintindi po siguro kayo ng kakaunti ng Bisaya. So, kung mayroon kayong di maiintindihan mamaya, pwede namang ipapa-interpret yan sa inyong mga kasamahan. So, nililinaw lang po natin dito mga kapatid. Balik lang po tayo sa Biblia. Biblia po hindi yung ini-explain. Kaya sabi ko po kanina, kakaibang estilo po itong debate na aming hinaharap. Kakaiba po itong estilong aming hinaharap. Hindi po kasi pagka ini-explain, mauuwi po sa wala yan. Kasi mayroon akong sariling explanation, si Brother Eli mayroong sariling explanation. Paano tayo magkakaisa doon? Balik tayo sa Biblia. Kung ano lang yung sinasabi ng Biblia, doon tayo sa nasusulat sa Biblia. Para magkaisa tayo. Paano po tayo magkakaisa kung doon po tayo sa mga explanation? Kaya mga kapatid, balikan natin sa Biblia lang po. Pinatutunayan ko ayon sa Biblia na ang tunay na formula ng bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesus at hindi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Bakit sinabi kong ganon? Sinusuri ko ang Biblia, unang-una, ang mga apostolis, wala ni isa man sa mga apostolis na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Wala ni isang mga apostolis. Kahit isa man. Iwan ko si Judas. Pero wala rin tayong nababasa. Pero doon sa 11 mga kapatid, wala po ni isa man sa kanila na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kaya, hindi po pwede tayong magtuturo ng ganon. Na sila nga na inuutosan ay hindi nga gumagawa ng ganong klaseng baptism. Bakit po? Inuunawa po kasi nila ang Biblia. Kasi napakahirap pong sumunod tayo sa utos na hindi po natin naiintindihan kung ano yung utos. Katulad ng mga application form. Sa application form, pag nag-a-apply kayo, mayroong nakalagay doon na father, name, mother. Ibig ba sabihin dahil nakalagay doon sa form na name, father, mother, ang isusulat mo rin doon ay father? Ang isusulat mo rin doon ay mother? Napakahina naman. Common sense na lang. Pastor. Oh, common sense na lang. Ang utos po mga kapatid ay sa pangalan. Yung Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Hindi po iyan pangalan. Para po sa kabatiran ng lahat guys. Kasi pag sinabi natin ang Ama ay pangalan na yan, maging si Satanas ay ama rin ng kasinungalingan. Ako rin, ama rin ako. Anak rin ako. May espiritu rin ako. Pero ang tunay na pangalan ko ay si Mr. William Saraga ako. Si Jesus Christ pwede siyang tawaging Ama. Isaiah chapter 9 verse 6. Pero hindi Ama ang pangalan niya. Kundi ang pangalan niya ay iisang pangalan. Yan yung pangalan na makapagliligtas. Ang pangalang higit sa lahat ng mga pangalan, walang iba, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Kaya, ang gawa, mga kapatid, Gawa chapter 4, verse 12, babasahin po natin dito. Gawa chapter 4, verse 12, ang sabi po dito, mga kapatid, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Walang sinabi rito, sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Napakaliwanag po, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao. Praise God. So pinatutunayan po natin yan sa Biblia. Hindi po pinatutunayan natin sa ating explanation. Kasi napakahirap yun. Kung sa akin lang naman, hindi ko maigagarantiya yan.
Mahirap magpapaliwanag. Kaya si Apostol San Pablo ay hindi ganon. Inalis po niya yung mga kung sabi ni Saya pa, mga sinuitik na mga pinulungan. Mga sinuitik. Mga minarunong nga istorya ba? Di yan ang ipadaplin. Mabasa ninyo na sa 2 Corinthians 4:2. Sa nga to sulti na to ang kamatuuran lang sumala sa nakasulat. Kung sa'y nakasulat, maogin na yung nakasulat. So karon, mao na atong giprove nga ang mga apostolis sa diyang nagbautismo na sila, nagbautismo lang sila sa pangalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Konting katahimikan lang, ho. Oh. Pastor. Sige. Konting katahimikan lang, ho. Oh. Pastor. Sige. Humihiyaw sila. Humihiyaw sila. Ang sabi ko, mga kapatid, pinatutunayan ko sa Biblia. Kung ano man yung sinasabi ko, mga kapatid, na hindi nababasa sa Biblia, hindi totoo yun. Ang totoo doon, yung nababasa sa Biblia. Yung totoo doon, yung nababasa sa Biblia, na ang nababasa sa Biblia ay sa pangalan ng Panginoong Hesus lang. So, pasensya na, nagkamali, tao lang tayo. Okay lang yun. Okay lang yun. Yun po ang nababasa sa Biblia. Uulitin ko, mamaya mapapakinggan po natin ang paliwanag ni Brother Eli. Ang hinahanap po natin, teksto sa Biblia. Mr. Moderator, gusto kong tatayo siya as neutral. Teksto, Biblia po ang inuusapan natin dito. Hindi po paliwanagan ng sariling explanation. Biblia po, moderator po ang magpapatunay. Ako ay hindi bias. Nasa gitna lang po ninyo ako. Okay, mag-alala, makikinig lang ako sa inyo. Yun nga po ang hiling natin. Kung ano yung nababasa sa Biblia, yun lang po talaga ang totoo. At binasa na po natin ang maraming mga teksto ng tunay na formula ng bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesus lamang. At hindi po sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Yan po ang binabasa natin sa napakaraming mga teksto. May natitira pa tayong 8 minutos. So, uulitin po natin, ayon sa mababasa sa Biblia, balikan po natin ang Colossians chapter 3, verse 17. Colossians chapter 3, verse 17. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagka nagsasalita po tayo, magsasalita po tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus lamang. Dahil hindi po ako nakakarinig nung nananalangin na pinapanalangin pong konklusyon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, bukod sa Roman Catholic. Pero lahat ng prayer natin, nag-i-ends po tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang sabi po dito, kahit anumang ating ginagawa, sa salita o sa gawa. Kaya pag nagsalita tayo, hindi pwedeng magsalita ka ng iba, maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos yung ginagawa, ano man yung ating ginagawa, yung bautismo, gawa na po yun. Dahil act po yun. Ginagawa. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng gagawa ng iba, bukod doon sa pangalan ng Panginoong Hesus. So, yun po ang napakaliwanag na kahit
anumang ating gagawin, sa salita o sa gawa, gawin natin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Praise God. Then, balikan po natin. Ilang minuto? Mr. Moderator, ilang minuto pa? Sige, 6 na minuto pa ho. Balikan po natin sa historical evidence. Scott Herzog Religious Encyclopedia, Volume 1.